2 Corinthians 1, 3-11, NIV 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. For who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 5. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. 6. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. 7. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. 8. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the hardship we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. 10. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us. 11. As you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Before the fall of mankind there was no death, pain, or suffering, but Adam and Eve disobeyed God, and because of that, sin came into the world. The reality of sin is the reason we see so much suffering and heartache in the world today. As we look at the world around us, we eagerly long for restoration. In today's message, Bro June Macapobre talks about the truths of Christian suffering, the meaning of the word trouble, suffering, hardship, distress, and pressure, the meaning of the word compassion and comfort. God's purpose for suffering as Christians walks in serving Him. God allows Christians to experience suffering, and it gives us a chance to trust Him. Suffering is part of life, and everyone experiences pain and sorrow at some point in their life. Suffering reminds us of our dependence upon the Lord. We desperately need Him to carry us through as we wait eagerly for our eternal home. As believers, the suffering in this life makes us long to see Christ our Savior face to face. Ining chapter gisulat gini ni Apostol Paul agod sa pagdungag sa kahibalo sa mga tumuluo kag sa manug-alagad nga diin ang pag-alagad sa Dios indi hapos. Palagpakan nato na Ginoo. Ini nga chapter bisan hindi na nimo gamitan komentary, mahangpan na nimo ang buot ipahangop ni Apostol Paul. Umuna nga sa sini nga sa sini nga mensahe aton gigibutangan mga marker, aton gilain ang gitawag nga mga pulong nga gipamarkahan na kon Quirino. Makita naton diri ang gitawag kon magsugod kita sa uno, magsugod kita sa tres, makita naton diri, makita naton ang word nga troubles. Plural. Kag dayon ang word nga singular in ini trouble. Kag dayon kung padayonon ta, makita naton diri ang suffering of Christ. Dayon sa bersikulo 6 makita naton ang word nga distress. Hindi balakon manuglunod na ang barko, imo makita may gitawag na sila nga emergency call, gitawag ya distress call. Matawag na sila sa malapit nga mga lugar kag mga vessel nga maka-rescue sa ila. Dayon makita nimo ang word nga patience, endurance, suffering, we suffer. Kag dayon kung padayonon tani, makita naton share in our sufferings. Kag
Madungag pa sa versikulo 8, hardship. We suffered. Kagdayon, under great pressure, far beyond our ability to endure. Kagdayon, we despaired of life in itself. Kagdayon, sentence of death, nearly death experience. Kagdayon, kung imo tan-awon, ining word nga tatlo ka kung sa gitawag sa grammar, makita nimo ang past tense, present tense, kag future tense. Ini nga mga word, hindi ni matahom. Ang word nga trouble, ang word nga suffering, ang word nga distress, ang word nga hardship, ang word nga gitawag nga despair, hindi ni matahom nga word. Nga kung ang isa ka simbahan, ang isa ka gitawag organisasyon, nga diin imo makita gipanguluhan sa nagkalain-lain nga mga pangulo reliyoso, kag kung mapilyor siya sa pagtudlo sini, siya ang mahayan pila ka adlaw. Kaya kung hindi ka maedukar sa gitawag in the mystical union, ato nakita ang word nga attachment, ang word nga detachment, ang word nga focus, pero ini amo ning the ultimate mystery, the ultimate doctrine, the ultimate element of mystical union nga imo makita iya. May mga pag-antos ka kung ikaw magtapik sa Ginoo. Palakpakan nato na gin. Everybody say na. Failure to educate religious people. Kung makita iya, magmahay na sila. Amo na nga may mga tao nga di mo makita iyang way natudloi sa pag-antos, way natudloi sa kabudlayan, way natudloi sa pagbatas. Imo makita ang ara sa pangunahuna, ang easy life. Ang kalipay. Kakatawhay. Amo ni sila nga mga tao nga nagbalik sa kalibutan, nga naga-intra sa bisyo, nagapangalipay sa kalibutan, upod sa mga tao nga way nag-aalagan. Everybody say amen. Pag ako nga muyo. Kang mga muyo tatanan. Nga way matahom nga pagpasalamat. Nga marinder sa tao, mahalad sa tao sa Diyos. Magluwas kung siya nakaagi sa mga pagsulay. Palagpakan na ito naging. Muna nga ang word nga comfort. Subong ka namo sa word nga trouble, desperation, affliction, distress, hardship. Subong ka damo. Makita nimo sa New International Version nga imo makita diri sa comparison nga subong kadamo sa mga pagsublay, subong man kadamo ang pagbulig sa Dios sa aton sa panahon nga mag-agi ta sa mga Kristiyano. Paano ka gitawag maka-experience sa comfort kundi ka kaagi sa mga pag-antos? Mga tao nga matahom sa testimony, mga tao nga nagapamatuod, nga imo makita iya nga nagapangalagad nga mabakod nga way gaatras sa pagpangalagad. Mga tao na nga di imo makita sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa malatian, sa panahon sa mga pag-antos, imo makita ilang mga pagpangamuyo naka-experience sa breakthrough nga bisan sila nag-antos. Bisan sila ara sa kasakitan, mapatyagan nila nga ang kamot sa Ginoo dayon nga nagasapupo sa ila, dayon nga nagapanalipod sa ila, kang nagapreserbar sa ila kahimtangan. Diin kalipayon? Nga nagmalipayon ka na daan? Diin kang gipasadya sa do inang ka sa kasadyahan? No, hindi. Ang Ginoo may kaugalingon nga pamagi nga ginalipay niya nga mga tao inang ara sa kabudlayan. Palpakan na ito na Ginoo. Ang mga tao nga makaintindi sa kapigaduhon, munang mga tao nga nakaagi kapigaduhon. Ang mga tao nga diin kaintindi sa uway-waay nga kahimtangan, amunang mga tao nga nakaagi sa uway-waay nga kahimtangan. Pero kitaya lain. May purpose ganang inuway-waay ta. Agod nga sa ato pagkawaay-waay, suplayan ka sa Ginoo, agod mga encouragement ka sa mga tao nga wala.
Muning pinaka-ultimate nga doctrine sa mystery, sa mystical union. Kag amo na ning balunon ta, sa kamatayon ta. Kaya ang kamatayon ni di ni hapos mo. Hindi ni hapos, kabudlay ni kung wala ang Ginoo sa imo tupad. Palagpakan na to na Ginoo. Si Voltaire, gikilala gito siya. Damo nagpati siya nga gitawag ya way Diyos. Pero sa dira nga hilimatyo na siya. After siya nga napatay, gi-interview ang nurse nga nagtatap siya, nagsiling. Bisan suhulan pa ko pila ka libo, hindi na ko magtatap sa mga tao nga way Diyos. Kay pinakamakahaladlok ang kamatayon sa tao nga way Diyos. Nang bilib ko kay Elon Musk. Isa kation ara sa dokumentaryo na kon, nagtambong siya sa lecture sa professor. Pinakabantog nga professor nga atheist. Way ko pati Diyos. Sabi mo lang, iyagi pa kamalaot si Kristi Jesus nga fairy tales. Na mo ang nagbilip? Pero in conclusion si lecture, nagtindog si Elon Musk, nagsiling. Isa sa problema sa imo, lecture, imo ginhimo si Ginisus nga fairy tales. Hindi fairy tales si Ginisus. History nagpamatuod nga siya na tao sa gitag Bethlehem. History nagpamatuod nga siya ginlansang sa cross. History nagpamatuod nga siya ginlubong kag nabanhaw. Kag dayon, giistoryahan siya ni Elon Musk. Sino ni nga mga historian, hindi ni mga Kristohanon nga mga historian nga nagpamatuod nga si Ginisus, hindi fairy tales. Number 1 is Flavius Josephus. Is Hudiyo ni siya nga way gapati sa Christianity, pero nagpamatuod siya nga si Kristo Jesus na tawo gid kag buki gid nga sulod sa gitawag iya panahon, imo makita nagahimo siya sing mga milagro. The question ang, because it is an argument. Siling ang professor. Entonces, being a billionaire, being ara ka sa exploration nga kwan nga sa space, nagapati ka sa milagro, nagapati ka nga naghimo siya naghimo siya gitawag nga kwan, naghimo siya gitawag milagro nga ang gitawag ang tubi nangin bino, naglakat sa dagat. Kaya siya hindi question ang milagro. Ang question ang iya existence. Kaya ang iya existence diri sa duta nagpamatuod nga ining mga millions of people nga nagatuo sa iya, kumbinsido sa mga milagro nga iya ginhimo sa ila kabuhi. Pagpakan na to na Ginoo. Subong na. In Christianity, there is no such thing as easy life. Palabagan na to na Ginoo. Hindi. Kaya ang pagpangamuyo, isa di ka mabudlay nga hilikuton. Pagpakan na to na Ginoo. Tungod nga mabudlay ni nga hilikuton, tungod kay imo makita maghunahuna ka sa langit nun nga mga butang. Kag dayon, isa ni ka mabudlay, isa ka gitawag struggle ni, isa ni ka challenge tungod kay ang aton hunahuna kung kaisa na puno sa mga dutanon nga mga butang. So pangamuyo o mabudlay kay magbatyag ka sa balatyagon sa isa ka tawo nga nagkinahanglan. Mo ganin ako ng isa ka tawo mong masakit, kung ng isa ka tawo ra sa kabudlayan, imo makita mahapos na sa tudloan sa pagpangamuyo to kay nakabatyag sa iya pagkinahanglan pagpakan to na Ginoo. Siling nga Ginoo, ang mga tawo nga diin madamo sing kwarta, mahapos pa sudlon ang kamilyo sa buhok sa dagom kaysa nagsulod din nga mga tao sa langit. Tungod kay imo makita ang ila pangunahuna wala sa langit nun nga mga butang, ang ila balatyagon wala sa langit nun nga mga butang, kag dayon ang ila pangunahuna kag balatyagon wala giokupar sa langit nun nga mga butang, ang ila will nagfunksyon nga diin nagsarap lang di sa mga butang sa duta, kag sa katapusan biyaan mala niya ang mga butang nga iya gintip.
Everybody said, pero kita lain, nakaintindi ta nga din imo makita iya gi-create sa Ginoo agud mangin blessing. Palpakan na to lagi. Gi-create ka sa Ginoo agud mangin panalangin. Muna, when I was invited as resource speaker sa gitawag Universal School of Applied Technology, nagsiling kung imo makita, ining inyo gitawag, inang inyo founder kag tag-iya sa sini, damo ni siya kaluyahon, hindi ni siya perfect. Pero imo makita, ang pinakatahom lang sini nga pamilya, ang pinakatahom sini nga magtihayon, amo ni nga ang ila gitawag pauyatan sa Ginoo, ginkiharan nila para sa Ginoo kag para sa mga nag-alagad sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Kung gusto ta magdaog sing kalag, may mga pag-antos. Palpakan nato na Ginoo. Kung ikaw maayo magwali, maayo mag-lecture, maayo magpaintindi sa pulong sa Dios, hindi ka kadaog kalag if you neglect the principle of supply. Palpakan nato na Ginoo. Nga naluwas ta. Naluwas ta to kay may isa nga natawo sa pasungan. Naluwas ta nga may isa nga din imo makita uay sig istaranan. Hindi ka kakita sa Ginoo nga din may permanente itong istaranan. Mo to nga may nagpresentar nga nagsiling Ginoo masunod ko sa imo. Siling ang Ginoo mag-isip ka kung ang imo desisyon pagsunod sa akon. Maayo pa ang mga singgalong, may pa ang mga milok kay may mga kuwan pa sila, may mga buho pa sila. May pang mga pispis, kay may mga hulunan sila. Ko, nga imo sundon, bisan gani ulunan, wala ko singgigdaan sa kagabi. Pamangkuta ang mga tao nga nakadaog sing kalag. Pamangkuta ang mga tao nga nakabitbit sing kalag. Hindi ni mga tao nga malipayon. Mga tao ni nga nag-antos, mga tao ni nga din imo makita nagpailom, mga tao ni nga din imo makita ilagi-inat ang ila pagpasensya agud matatapan nila ang nagakinahanglan. Damo ko mga pastor nga mga abilidaran magwali. Damo ta diri gitawag ya maayo magwali, may mag-exhortation, maayo mag-lecture, pero imo makita ka matuoran, way kalag nga gidala. Nga hindi lang ka istorya ang pagdala sing kalag, kinahanglan may pagtuntos. Papakan nato na gid. It is an introduction. It is an introduction. Na diin, sa tatlo kapag pamunga, hindi ta maghalin sa kalibutan nga hindi ni naton mahatag sa Ginoo. Kay amuning gikinahanglan sa Ginoo. Mo gidi ang pangitaon sa Ginoo kung ikaw magatindog sa presensya sa Dios. Number one is the fruit of character. Interesado ang Ginoo sa imo kinaiya. Interesado ang Ginoo sa kabaguhan sa imo panghunahuna. Interesado ang Ginoo sa imo pagkambyo subong isa ka alagad sa Dios. Ikaduha, interesado ang Ginoo nga diin ang iya kinaiya nga generous. Ang iya kinaiya nga magihatagon, ang iya kinaiya nga matinatapon, amo na nga kinaiya nga gusto niya ibutang sa imo pangunahuna, ibutang sa imo balatyagon, ibutang sa imo kabubuton. Kay kun ina nga mga butang mahimo mo, imo makita iya gakalipay ang Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Pero ining ikatatlo, amo ning pinakabudlay sa tanan. Kung ang gitawag generosity, may self-denial. Nga di ang imo hindi nimo unahon kundi unahon nimo ang pagkinahanglan sa iban. Kung ang karakter gitawag may self-denial, nga ang imo luyag nga himuon nga gusto ka magpakasala, wala ka nagpakasala tungod kay imo makita nakabatyag ka nga ina nga kinaiya, hindi kinaiya sa Dios nga di nagtawag sa imo. Ining ikatatlo kinahanglan mahibalo ka. Sa duha, ang imo kaugalingon, imo bitbiton. Pero ining katatlo, tao na ni nga imo bitbiton kagatipanon. Tungod kay ining tatlo ka buta. Ipangitaon ni sa Ginoo kung ikaw magtindog na sa tiilan sa Ginoo. Gapon nagwali ko dito sa necrological service no gigiimbitar ko nila sa aton utod nga ato na dito sa Korea. Si Reggie ang iyamay na patay. Dira ang mga leader sa Santo Niño Parish Church. Ako sa gisugiran, amigo na kumpare. Pero gisugiran ko sila.
sa tatlo ka eksperyensya. Unang eksperyensya sa isa kitong imam nga nagadumala sa pinakadakong moske sa Europe. Pero ang pinakatahom lang kay nakita gid sa Ginoo iya handom sa kaluwasan. Isa ka bisis nagmasakit siya para sa terminal nga cancer, stage 4. Dayon, isa ka bisis hindi na niya makaya. Nakaagi siya deathbed experience. Nagwa sa siya lawas. Pagguwa niya siya lawas, lipay siya pagguwa siya lawas. Gusto na siya makikita kay Allah, kag gusto na siya nga mahakos kag magsimba kay Allah. Pero ang pinakasubo amon gisugiran sa ito sa langit. Way Allah diri sa langit. Sa duta may Allah, pero dire way Allah diri sa langit. Ang diri sa langit amo lang gid si Ginoong Hesus. Pagpagod na to na Ginoo. Ang diri sa langit amo lang gid ang amay kag mga malulunda. Tudlo siya. Gidala siya sa lugar sa pag-antos. Kita ka sa to dito? Imo to propita. Kagun wala naluoy ang Ginoo sa imo, maapas ka sa imo propeta. Kagdayon, to make the long story short, na-restore siya. Kagdayon, ara gyapon siya sa moske. Pero, Jesus moske na. Kangay sa mga imam, nga diin, ginportray dito ko sa gitawag sa mga missiologists, sa nagbalik ko ikado ka beses sa eskwelahan, ara gihapon, ang ila bayo ara gihapon, ang ila pagpangamuyo ara gihapon, pero wala na si Muhammad ra sila pagpangamuyo, wala na si Allah, si Kristo Jesus na kag ang ila manual hindi na Quran, Biblia na pagpakan nato na gini. Ikaduha, ang Argentine press natawo siya nga gitawag yan, natawo siya nga gitawag yan reliyoso, kag dayon giedukar sa siya iloy nga diin kinahanglan mapatay ka nga reliyoso, hindi ka mapatay nga diin ara sa layo sa Dios. Kung kay mag-anuman ang mga kabtangan mo sa sini nga kalibutan, kung ang imo kalagya mapirdi malang. Kag ang gitanom siya iloy, siya do katahom nagtubo, kag dayon ang imo makita iya ang iya desisyon nga magpare siya. Pero sadra nga nagpare na siya. Sa tunga sa mga rituales, sa tunga sa mga seremonyas nga ihimuon, sa tunga sa mga kasal, sa tunga sa mga pagbunyag nga ihimuon, sa tunga sa pagkumital sa mga tagumatayo na nga amo ang iya gitawag primary nga gitawag ya responsibilidad subo nga pare sa sulod siya tagipusoon. May handong gid siya. Ginoo, gusto ko nga lipayon ta ka. Pati katahongan. Gusto ko Ginoo nga malipay ka sa akon kabuhi. Isa ka bisis da sa iya dako nga nga simbahan nagpungko siya sa iya gitog pungkuanan, nagatubang siya sa altar. Dayo nangamuyo siya. Ginoo, gusto ko nga higugmaon kanakon singtuman sobra sa akon batyagan sa imo. Siya do katahong nga handog. Gusto ko nga malipay ka sa nabili na kon nga kabuhi. Gulpila nga imo makita iya, nabatyagan niya nga imo makita iya. Ang iya lawas daw, hindi na niya maintindihan. Nga luga pinot ang iya paginhawa. Pagdayon imo makita iya. Gusto siya nga mutindog. Mutindog niya. Nasukamod siya kagdayon ang iya ulo. Napakong sa simento sa altar.
Kag didto dayon nakita niya nga nagwa sa siya lawas. Kag dayon ginsabat sa Ginoo ang iya mga pamangkutanon. Pagdumdum niya kung bastante na nga ang ritual kag seremonyas. Bastante na nga makatambong siya sa gitawag nga mag-opisit siya sa mga pagsimba. Mag-opisit siya sa Holy Communion. And then, isugiran siya sa Ginoo. Anak, ang problema mo gadako. Amo ni. Naga-opisit ka. Nagamotivate ka sa tao sa pagkanta. Nagabunyag ka. Tanan mo nga gihimo. Pero sa inyo rituales kag seremony, way gikulabot. Way kunyo giintra. Kag hindi ko ka-intra. Tungod kay imo makita, gitalusan ko niyo sa mga larawan. Gitalusan ko niyo sa mga tinigban nga larawan. Kag ang akon himaya, hambalan sa Isayas, hindi ko ginihatag ang akon himaya, ipaupod sa mga tinigban nga larawan. Dito siya nakaintindi. Kag nakita niya ang iyalawas nga gikuan sa ospital, gidala sa iyang mga kasasimba. At dayon, to make the long story short, nakabalik siya. Kag naglain ang direksyon siya kabuhi. Isa sa direksyon, bisan sa mga pagkanta, kinanglan ang nagkanta, ara gid si Ginisus. Propaganda to nagin. Bisan sa mga ritual, kinanglan siya gid ang ara. Sa mga seremonyas, sa mga pagwali, sa tanan, kinalan ara siya. Kay kung hindi siya gani may bahin sa tanan nga si ritual kag seremonyas, imo makita. Hindi malipay ang Ginoo. Pila ka seremonyas, pila ka rituales ang ginahimo nga din waay labot ang Ginoo. Nagapati bala ka mo nga nalipay ang Ginoo. Pero pasalamat ta nga bisan amo lang ta sini, waay ta nagakalipat. Gitinguhaan ta, giantusan ta kung kaisa. Ato ni gikabudlayan nga din imo makita ano ang purpose naton nga gatakas ta sa Prayer Mountain, ano ang purpose naton nga gapulaw ta, ano ang purpose nga gadebosyon ta, tungod kay nagaasa ta, nagapati ta sa isa ka principle nga aton hilikoton, aton gid gitawag butangan sing substance kag essence nga mo ang personalidad ni Kristo Jesus. Pagpakan naton nga diri. Ikatatlo, eksperyensya, isa ka mungha, ay isa ka gitawag nga madre. Ay mo makita Spanish nga madre. Kag diri ko sini na bless. The same thing was happen sa imam kag sa pare. Pero laini sa nakagito naka-experience sa deathbed experience. Siling ang Ginoo mabalik agad sa imo lawas. Kag isugid ang kamatuoran. Siling siya, the way magpati sa akon sini Lord, sa sige lang. Hindi ka magkabalaka. Kay bisan sa akon gani, may nagpati kagway nagpati. Ang isugid lang ang imo na eksperyensya. Tuod man, sa pagbalik na niya, sa iisaysay, gihingabot siya sa iya mga way na sa pasakaa siya ginikanan, giabandon siya sa gitawag iya monastery, giabandon siya, gihingabot siya, pero nagakalipay siya nga may mga panahon kung kaisa nga sugiran niya ang mga tao gahibi kag din nagbaton kag nagadayaw sa Dios sa Ginoo nga iya ginalakad pagpakan nato na guys. Muni nga may kabudlayan gid. Dayon kung padayon ta pagbasa, siling pa mabatas ninyo ang mga pag-antos nga pareho sa amon ginaantos. Mabatas ninyo. Pasalig diri ka.
Hindi kay kuhaon ang pag-antos, kundi mabatas mo ang pag-antos tungkol may nauna na sa imo nga nag-antos kag nakabatas sa mga pag-antos. Palakpakan na to na Ginoo. Gani dako ang amon paglaom sa inyo tungod sa hibaluan namo nga kung paano kamo nagaantos. Ano nga pala Apostol Paul? Dako gid ang amon paglaom nga amon mabatian nga kamo nag-antos pareha sa amon. Ginapagbakod kag ginalipay man kamo sang Dios pareha sa amon. Palakpakan na to na Ginoo sa ni. Kag dayon, so, mga utod kay Kristo, gusto namon mahibaluan ang ninyo ang amon inagihan nga kalisod sa probinsya sa Asia. Kay santo nga tempo daw hindi nagi kami makaantos. Moabot ang punto nga daw hindi ka nakaantos. Kag kamo naka-experience siya. Muna nga may hambal kung di ka nakaantos, mamutos ka na. Tungod kay maagyan na nato. Nga daw hindi na nato masaragan ang pag-antos. Kag ang hunahuna namon mapatay na gid kami. Ari na. Kag dayon, mga utod, abi namon, amo na ato ang amon katapusan. Kung kaisa mo abot ang mga pressure sa aton kabuhi, moabot ang mga kalisdanan sa aton kabuhi, kung silita, Ginoo amo na ning katapusan to kay ang akon ang mga tawo nga nagantos pero sa ako natapos na. Pero hindi ka. To kay mga tao nga imo ginlang tao, waay na nagtapik sa purpose sa Ginoo. Kung ikaw nakatapik sa purpose sa Ginoo, hindi ka mapatay hangtod nga din masuguran mo kag kung kaisa tapuson mo ang misyon nga gihatag sa Ginoo sa imo tungod kay sa dira nga nagtapik ka sa Dios, waay ka nagtapik nga din lahog-lahog lang, waay ka nagtapik nga ginaimo makita ulo istorya lang, nagtapik ka tungod kay ang Ginoo may gihatag sa imo nga hilikoton kag ina nga hilikoton imo na gitawag hingulatan nga ma-accomplish sa antes pa magtakop ang imong hulam nga kabuhi. Dayon, nang baldre, pero natabo gali ato na ari na. Natabo gali ato agod makatuon kami nga idi magsalig sa amon kaugalingon. Wow, platpakan na to na Ginoo. Kung kaisa imo makita gipaagi ta sa kabudlayan, gipaagi ta sa mga pag-antos, gipaagi ta sa mga kapipitan, agod ang aton solusyon nga personal ma-wear out, ang aton solusyon nga personal mahupas kag hindi na mag-aser agod nga makalambot ta nga sa aton problema ka mga pag-antos may espesyal nga solusyon nga nagahalin sa Dios kung kita mga muyo. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon kundi sa Dios nga mo nagbanhaw sang mga patay. Dayon, yes. Ginluwas niya kami sa kamatayon kag pagaluwason pag niya kami liwat. Siya lang gid ang amon ginasaligan nga makapadayon sa pagluwas sa amon. Abi mo lang ini nga kaluwasan. He has delivered us from such a deadly peril. Tandaan ninyo sa grammar, it is past tense. Giluwas niya kami sa dagligan. Di kagiluwas. Deadly peril. Gadidli. Ito kaya nag-uyat sa imo si Satanas, didlini nga persona. Si Satanas hindi niloglaho. May mga tao ga hindi na pero ginasungil pa ni Satanas. Everybody said, I really experienced it. Even my classmate, imo makita iya, Rinaldo ang ngalan, pagbalik niya, Syrian na siya. Kagdayon, tulo ang iya luha nga nagtestimony nga din dito sa Manila, nga dito siya tungod kay nag-upod siya sa sini nga mga klase sa mga tao, sila ya gahibi nga hindi nagid magliwat. Kung sa kanta pa, di nagid kumuusab. Pero pagwa, tungod kay way kabakod sa sulod, gahibi nga nagakumitar sa kasalan. Ako nagapati, madamo sa aton nga kangay siya na. Hindi na ta gusto. Pero ginapili ta sa circumstansya tungkol kay behind the circumstances, there is a personality of the devil nga amo ang creator sa deadly peril.
Pero ang pinakatahom diri ining word nga delivered, nga gusto sa Ginoo ipaintindi nga sa magtapi ka sa iya, hindi na way labot na si Satanas sa imo kung imo patihan ang imo gitapikan. Palakpakan nato na Ginoo. Kung imo tuod-tuuron sa paghakos ang imo gitapikan, kung tuod-tuuron mo lang sa pag-alagad ang imo gitapikan, imo makita nagakadula ang impluwensya ni Satanas sa imo kabuhi. Everybody say that. Kabalob lang ka mo magkaturan? Nga ang una dunuton ni Satanas kung magtapi ka sa iya, ang imo gid hunahuna. Nagbalikon ako ginhambal sa tong nagligat in connection sa wali ni si. Si Spurgeon, he was considered as the prince of the preacher. Isa sa experience niya. Isa sa eksperimento nga gi-eksperimentuhan nga ang isda ginkuha halin sa laod. Kagdayon, diin ang una malubok. Diin ang una manimaho. Diin ang una gitawag makasinati sa gitawag nga smil kung pagpanimaho nga sa iya lawas, hindi sa ikog. According sa experience ni Spurgeon, hindi sa ikog, hindi sa tunga-tunga. Ang una nga malubok ang ulo sa isda. Ito says, kung hindi ka kahibalo, if you are ignorant of the renewing of the mind, kung ikaw mag-attach kay Satanas, ang unang lubukon niya, ang unang gubuon niya, ang unang pabahuon niya, ang imo panguna-una. Kaya nakahibalo siya kung maapektahan na gani imo panguna-una. Like for instance, maapektahan na sa druga ang imo panguna-una, maapektahan na sa bisyo ang imo panguna-una, nakahibalo siya nga halin sa panguna-una, musaka ka sa ikaduha nga level sa imo emosyon. Nga dunot mo nga panguna-una, mangindunot po ang imo emosyon, kagdayon, mangindunot ang imo kabubuton, kagdayon, dira na ang aksyon, kagdayon, dira na ang kalaglagan sa imo kabuhi. Amo na nga sa magtapi ka sa Ginoo, isa sa importante nga butang, the renewal of the mind. The transformation of the mind. Kag isa sa mga teologyan nagsiling nga ang word nga transform dira sa gitawag Romans chapter 12, imo makita hindi na lahog-lahog tungkol kay nagkahulugan ang reprogramming. Reprogram. I-reprogram ka. Sa dira nga ara ka nagtapi kay Jesus, i-reprogram ka nga hindi hapos ang pag-alagad. I-reprogram ka nga ang hindi na inang kalipay nga imo karon gin-enjoy. Inang gitawag bisyo nga imo gin-enjoy. Muna nga bisyo ang magpatay sa imo pila ka adlaw. Muna nga bisyo nga magtulod sa imo sa miserable nga kahimtanan. Pagdayon, mahilway ka sa pagkadunot sa imo pangunahon. Everybody say amen. Dayon, tanawan ninyo ang grammatical nga construction. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. Present tense. Pero Ginoo obligado nila pagluwas sa imos nagliga. Obligado siya karon. Mo gani na today is a gift. Nga may labot sa imo karon. Sumungan nangin labot sa imo nagligat, mangin labot sa imo karon. Kag mangin labot sa imo palabuton, palagpakan nato na Ginoo sini. Tungo kay wala ka pa naglabot sa imo tomorrow, way pa ka naglambot sa imo future. Imo makita adto na ang Ginoo because He is the God who is the same yesterday, today, and forever. Palagpakan nato na Ginoo. Pagdayon are, on Him we have set our hope that He will continue to deliver us. Hindi siya mag-undang sa pagluwas sa aton. Hindi siya mag-undang. Amo gani na nga siya nagapangamuyo dito sa tuo sa kamot sa amay. Nagapangamuyo siya kag din siya ang labaw nga pare. Nga din imo makita siling pa siya ka evangelist. Nga din imo makita nagduha-duha sa pagpangamu sa gahom sa pagpangamuyo.
nagduha-duha siya sa sabat sa pagpangamuyo, gipakita sa Ginoo sa isa ka gitong revelation nga ang Ginoo nga nagsuksok sa pinakataas nga room dira sa heavenly realm, imo makita ara sa halaran kada nagsiling sa ibutang lang ang imo pre-request. Ibutang lang ang imo pagpangamuyo dire tungo kay ang imo pangamuyo imo makita hindi na masaligan nga din masabat. Pero kung ang imo pangamuyo ibutang nimo dire sa altar, dire sa gitog heavenly temple, ini nga altar mag-aaso ni sa insinso kag ini magakadto sa pagsabat sa imo pagpangamuyo. Prapakan na to na Ginoo. Dayon, as you help us by your prayers, na tandaan ni, Apostle Paul was considered as the brilliant apostle of the New Testament. He was able to wrote 13 effective immortal epistles in the New Testament. Pero gakinahanglan siya pagpangamuyo. Palpakan nato na Ginoo. Gakinahanglan siya pagpangamuyo utot. Hindi ka magtindog, hindi nimo pakismulon ang pangamuyo. Tungod kay ang pangamuyo amo ning ingrediente sa tanan nga reliyon as far as I have learned and studied. Una, ang Hindo. Linibo ang ila Dios, pero gapati sila pangamuyo. Amo na may mga pare sila. Ang gitawag nga Islam, si Allah ang ila Dios, si Muhammad ang ila propeta, pero gapati sila pagpangamuyo. Amo na nga makita nimo 5 times gatuwad sila agol mga muyo. Ang Buddhist, si Buddha ang ila Dios, pero gapati sila pangamuyo. Ang Taoist, imo makita ya, si Lao Tzu ang ila pundador, gapati pangamuyo. Ang tanan nga reliyon, mangin reliyon na kung gapati pangamuyo. Pero kung hindi na gani magpati pangamuyo, magkadto na sa level as school of philosophy. Mangin school of philosophy na. Tungo kay ang school of philosophy, way na pulo pangamoy. Kagdamo karon sa mga reliyon nga converted into school of philosophy, to kay giniglik ang pagpangamuyo. Pero kita gapati. We are not belong to the school of philosophy. Nagapati ta sa madamo nga pangamuyo. To kay nagapati ta bisan ang mga apostoles nga ginkilala nga diin sa gitawag sa pag-alagdan, nagakinahanglan sila pagpangamuyo. Prapakan na to na Ginoo. Ano ning word nga trouble? Ano ang word nga trouble? Ang trouble nakahulugan na disturbo. Kabalaka, kabudlay, kaguol, inconvenience. Sino ni mga tao nga raspesuan? Nagakadlaw na? Sino ni mga tao nga nagmasakit ato sa ospital? Nagaharakak na? Wala. Because of the word inconvenience. Kung ara sa kapigaduhon, nakalipay na, wala. To kay ara ang kahasol, disturbance, inconvenience, irritation. Amo na ang tao nga kung magmasakit ya ako, even ako, hindi ta exempted din eh. Hindi ta exempted sini. Kung magmasakit ka, irritable ka. Because that is part of the meaning of trauma. Kaya mo nang unod sa sini nga kapitulo. Sino magusto nga mag-uol? Sino magustong gitong mahasol? Sino magustong madisturbo? Muna may mga gitog, may mga pagpakadlaw. May mga tarso nga ara sa stage. Nag-click to sila si Tiban kag si Goliath. Tugod nagapaumpaw na sa kagol. Kag ako nagapati, may true to life story nga din imo makita isa ka gitog bantog nga comedian kag gina-hire na sa mga nasud. Hindi na lahlahog ang iya gitog kabirid sa iya pagka-comedian. Isa ka bisis nagkadto siya sa isa ka gitawag iya nga kwan. Tungod kay na-disturbo man siya, may trouble man siya sa iya personal kag siya panimalay. Before sa performance sa sina nga gabi, nagkadto siya sa isa ka sikat nga barbershop. Kag nakita sa barbershop nga diin
Gasubo siya. Samtang ginaguntingan siya, gatulo ang yaluha. Okay. Sila ang barbero. My friend, ano matabo siya? Grabe nga trouble, grabe nga kahasol, grabe nga disturbance, grabe nga irritation, kaguol, kakabudlay, kakabalakang ako na patigan. Siling ang barbero. May problema. May solusyon na karong gabi oh. Ari ang pinakabantog nga komedyan diri sa aton syudad nga amo ang maglipay sa aton. Na muna nga damo na nabili na bakal ang tanan nga ticket kag sobra pa kay gusto mo lang to sa sini nga komedyan. Nagibi pagit ang tao. Si Sam, Migo, na sila yung mga komedyan nga maglipay sa sini nga syudad. Ako na karong gabi. Gakadlaw lang ko pero sisulod sa akon. Grabe nga. Kaguol kag trouble. I am laughing outside but crying inside. Utod kagabian, amo kita sila. Kung kaysa kakadlaw lang, pero gahibi ta sa sul. That is the meaning of the word trouble. Tanda yun. Ano ning suffering? Ano ning word na suffering? Suffering the state of enduring physical or mental pain. Kung ara ka sa gitog ka, pag-antos imo makita, hindi ilan na kay physical kundi mental. Sino man tao nga dili mo makita nagpunta sa ospital kung malipayon siya. Kaga ko nagapati nga hindi ni welcome sa aton. Uy, gusto magantos. Uy, gusto mabalaka. Uy, gusto sa inconvenience. Pero masugot na kag sa hindi. Kung magsugot na pag-alagad sa Dios, ari kini nga mga butang. There are so many precious and grand promises which our gracious loving Heavenly Father has promised His people. But it so happened that suffering, trouble, affliction, temptation are one of them. Na nga, imugit, bukuson ang imo pangunahuna. Nga pag-alagad sa Ginoo hindi ni hapos pagpakan na to na Ginoo. Kung may nagsiling nga din, may magwali nga what you see you get. Ang imo ginhambal, imo na makuha. Easy ang life. Utod kagabihan, palagyo ka na daan. Wala na sa Biblia ang iya gitudlo. Parehas na sa isa ka pispis nga ang pihak lang nga may pako. Ang pihak way na napako. Gabalang-balang na akong naglupad. Tungog kay ang pagpangalagad sa Ginoo, may kabudlayan, pero may mga maayo nga mga butang nga sa tunga sa kabudlayan ara ang Dios. Palpakan nato na Ginoo. Distress, affliction, or afflict with anxiety, make restless. Kung na ka sa distress, restless ka. Nagnayon mo makita ya. Ito na. Kunara na sa gitawag nga, kunara na ang barko hapit na malunod. Nakabatyag ka na nga ang kapitan, nagtawag na distress call. Namo ka na may mo. State of extreme necessity o misfortune. Then ano pa? Hindi tahong nga word. Hardship. Kalisod, kabudlayan, a condition that is difficult to endure. Something that causes pain or suffering. Tahom ni nga mga. Pero hindi na ito ni makihan sa Biblia. Kaya mo ning imo experience ya. Tama? Pressure. A difficult situation that makes you feel worried or unhappy. Hindi mo ya, upo na mo na mag-pressure sa iyo. Muning itong pressure na imo makon kitungod kay feel worried or unhappy, an oppressive condition or physical or mental or social or economic distress, danger. Mayo ning word? Hindi. Kung malikawan lang di na naton ikot. Di na naton iwali ni pero di gini malikawan. Amo ni ang aton dili nga ma-experience yan. Dahil ba? Ini nga mga word negative ni pero lang tawa bala ninyo. Compassion. Amo na siling pa ni Elon Musk. Kamo nga way gapati Dios. Waay gini sa inyo ning compassion.
hipos ang propeso. Tugo kay ang compassion, ara lana sa mga sumulodod ni Kristo Jesus. Pagpakano to na Ginoo. Comfort. Sa sa comparison, kung may trouble ya, may comfort. Pagpakano to na Ginoo. Kung may gitawag, may distress, may comfort. Kung may kabudlayan, may comfort. Kung sobra na ang distress mo, sobra na ang gitawag ya pag-antos mo sa sulod. Do hindi na nimo mapautos, grabe nga gitawag ya pressure sa sulod. Imo makita ya ang imo gitawag ya ining aton gitawag panit may gitawag ni siya nga may gagmay ni nga mga buhok microscopic pus bala hindi naton makita. Kag may kasaysayan na dugo na kag ini nakita sa amay kag siya mismo sa liyo ang nagsulat nga ang pinakakitaogi ang pinakamayo tingog nga malulunda gidispat sa amay to comfort Jesus. Kag ang hambal sa kon gikantahan siya. Ito sis ang pag-comfort, ang pagkanta naton parte na sa pag-comfort sa aton. Pagpakhan na to na Ginoo sis. Amo na kung magkanta ta ayuho ta pagkanta. Kay kung ang aton pagkanta way po natutun mura po tag-ihaw nga baka, hindi na na-comfort. Di pa intindi, subong sila. Kag dayon siling paibin Ellen G. White sa iya gitawag Desire of Ages. Isa sa mga propeta sa 70 Adventist akong ginbasa. Iya gidugangan si komentaryo nga diin ang malulunda nga gipadala. Gin saysay kay Ginoo. Ang gitawag iya pinakamatahom nga gitawag madawat naton nga mga makasasala kung siya hindi mag-isol pagsaka sa krus. Ang makasasala mapatawad. Makasasala madala sa langit. Ang makasasala makaagom sing kabag-o nga kabuhi. Umuto nga comfort nga nagpaisog kay Ginoo. Nga bisan madasma nga nagapasaan sa krus. Bisan hanuton nga di nagaguluwa na ang gitawag ang inner part sa iya lawas, padayon siya nga diin nagkadto sa krus kag napatay nga wala sing sala kag ari ta karon may paglaom na ta palakpakan nato na Ginoo may kasiguruhan na ta nga bisan mapatay ta may kabuhi ta nga wala sing katapusan palakpakan nato na Ginoo. Wala to wala na comfort distress comfort comforted comfort endurance patience. Dayon, kung imo lang taon sa versikulo 7, kung pa dayon, initanan, comfort. Ito siya sa tag sa kapagsulay mo, sa tag sa kapag-antos mo, sa tag sa kakapipitan, kag mga trials, temptation sa imo kabuhi. May giaman ang Ginoo nga maayo nga mga butang. Amo na nga, kung aton lang taon makadto kita rin sa konklusyon. Important points. God's purpose in comforting us is to make us a testimony to others. But first and foremost, what is the word comfort? What is the meaning of the word comfort? To ease the grip for trouble. Pleasant feeling of being relaxed and free from pain. The word for comfort is parakleo, which means to come alongside and provide assistance or support. Kamuning ngalan sa balang espiritu, comforter, pagpakan nato na Ginoo. Muna. Nga sa kabudlayan mo, i-comfort ka. Una, agod matahom ang imo pagpasalamat sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Pila sa mga tao ako nakita. Nga diin, nagahibi sa iya kabudlayan. Pero, nagalumpat sa kalipay sa pagpasalamat nga sa iya kabudlayan waay siya pabay-e sa Dios pagpakan nato na Ginoo. Ito sis kung nami nga pagpasalamat pamuning pagpasalamat sa mga tao nga nagaantos pero gibuligan sa Dios pagpakan nato na Ginoo. Ano ang important points?
God's purpose in comforting us is to make us testimony to others. Karon nga panahon hindi na magpati ang tao istorya. Istoryahan lang nimo. Himuon ka sa ipariha ka sa mga tao sa politiko. Ang gusto sa tao karon is experience. Palakpakan na to na Ginoo. Ito says kung naka-experience ka pag-antos, naka-experience ka nag-comfort ka sa Ginoo, imo makita sa imo testimony. Dako na sing mahimo tungod kay ang namati sa imo, ara na ko kaisa sa mga pag-antos, ara na ko kaisa sa mga kalisdanan, ara na sa mga balatian kag kung makabati sila nga din sa panahon nga nag-agi ka sa ila na agyan, way ka pabay sa Ginoo. Dako na nga impact sa ila kabuhi. Pagpakan na to na Ginoo. Everybody say, oh. Kagdayon, ikaduha, God's comfort us so that we can comfort others who are suffering. Everybody say, nga imo makita iya. Ang tao karon sa kumudla hindi mamati. To kay hindi na kinahanglan siya istoryahan mo sumayo nga kahimtangan. Pero sa tao nga gutom, ang tao nga gutom istoryahan mo sa pansit, kagoy ka ihatag, gibinuangan lang nimo siya. Ang mga tao nga diin makasarang sa pagkumport sa mga nag-antos, inang mga tao nga nakaagi pag-antos. Pagpakan na to na Ginoo. Ang mga tao nga diin makakumport sa mga tao nga tagumatayon, inang mga tao nga nakaagi tagumatayon. Ang mga tao nga diin gintahasan sa Ginoo sa pagkumport sa mga tao nga diin imo makita aras sa malubha nga kahimtangan. Ina nga mga tao nakaagi malubha nga kahimtangan. Ito says, trouble, affliction, distress, hindi nito destroy us. Sagod nga may mahatag ta sa mga tao nga nagkinahanglan. Ito kay ang hambal sa Biblia, si Job gid nagsiling sa 14, ang tao nga matao sa sabak sa isa ka babay, damo ang iya mga kabudlayan kag mga pag-antos. Damo. Kagway tao dire nga way nagguwa sa sabak si Eloy. Entonces, ang isa ka tawo nga magguwa sa sabak si Eloy, may mga pag-antos ka. Kag ikaw, ang purpose nga nakristohanon ka, agod nga tudloan mo sila sa pamaagi kag ideya nga diin ang aton comfort kag gitawag ang pagpahagan-hagan kapag luwa sa tanan naton nga kapipitan ari sa pulong sa Dios. Propakan nato na Ginos. Dason. God carry us through trials. Biton kaniya panahon sa trials and temptation. Hindi kaniya pagpabayan. Siling pa sa isa ka, kuna siling pa sa isa ka gitawag writer nga din, deeper life nga writer, kung ang Ginoo kuno ara sa imo mali, kung ang Ginoo kuno maglantaw sa malipayon mo nga kahimtangan, nagpahipos-hipos lang na siya. Mahipos na siya. Pero kung ara ka sa imo kabudlayan, masinggit na siya. Palapit sa akon kay ang imo solusyon ari sa akon. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga may mga pagpangamuyo. Dayon, God strengthen us so that we can strengthen others. Uron ka, to kay may naghulat sa imo nga mga mahuyang nga mga tao nga gusto man magbakod kag maka-experience sa pagkabakod. Ikaw, cry of the hour. May mga tao nga nagluya na, may mga tao nga hilimatyo na, may mga tao nga na-discourage na, gihulat ka. Ikaw ang gihulat. Nga matindog agod maumpawan sila. Ang dayon, ano pa? God helps us so that we can help others. Dayon, God encourages us so that we can encourage others.
encourage ka sa Ginoo, pabakuron ka sa Ginoo, paisugon ka sa Ginoo tungkay nakita niya nga may mga tao na nga nagtalaw sa palibot. Kag ikaw ang instrumento. God's method, Armin. Kung ang Diyos maghulag, hindi siya magamit karabaw, hindi siya magamit baka, hindi siya magamit manok, hindi siya magamit anuman nga sapat magluwas sa tao, tungod kay ang tao amo ni ang iya instrumento. Palakpakan nato na Ginoo siya. Hindi ka kakita nga may karabaw nga nagpasalamat sa Dios. Hindi ka kakita nga may sapat nga di nagadayaw sa Dios. Tungod kay ang pagdayaw kay pagpasalamat para lang na sa aton tungod kay kita ang gisagod sa Ginoo panahon sa kabudlayan gani sa makautwas, ma-deliver ta, mahilway ta sa aton kabudlayan. Kita ang tahasan sa Ginoo sa pag-offer sing mga pagpasalamat kag amo ni karon ari ta agod magpasalamat. Palakpakan nato na Ginoo. Ikita ang instrumento sa Dios. Damo ang bululigan, damo ang palangamuyuan karon. Pero ang problema, kita nga mga instrumento sa Dios, galikaw sa pagmagamit sa Dios. Everybody say amen. Damo ang mga kalag nga latipanon. Damo ang mga kalag nga ara sa kalibutan. Pero kung kita nga instrumento sa Dios, kita nga gipatawad sa Dios, kita may kapasidad sa pagdala sa kaluwasan, pagdala sa maayo nga mga butang, sa sini nga mga tao kundi dito, gulag. Useless ang plano sa Diyos. Everybody say, useless ang plano sa Diyos. Ang Diyos siya si generous God. Diyos siya nga manghihatagon. Pero ang problema kay way sa instrumento nga magamit tungod kay may mga katawan siya nga nag-alagad, nagasimba siya, nagapapili, nagagigapo sa kadalok. Kung pagtandaan ninyo mga kauturan, it is my personal experience. Ang mga butang nga gipawiyatan sa Ginoo sa imo, kung hindi nimo na i-release para sa Ginoo, ma-release nimo na sa hindi sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo sa ni. Hallelujah. Umuning nagakatab. Ang Ginoo kulang sa instrument. Kulang sa magamit. Ako nagapati. Pabilin gihapon ang panawagan sa Ginoo sa atin. Anong hambal ni David? I will not enter into the presence of the Lord empty-handed. Hindi ko magkanto sa presensya sa Dios nga diin wala sing dala. Nagpaintindi, kung imo lang taon, hindi ko mapatay. Hindi ko magsulod dito sa pihak na kabuhi nga diin waay ko gidala nga bunga. Waay ko nahimo para sa akon gialagad. Waay ko nahimo. Anong kalipay sa aton? Na kung mapatay taway tagibit-bit ka kalag. Mapatay tangaway tanahimo. Kaya, napatay ta nga din. Huwag kita ka-participate sa mga butang importante nga makapalipay sa Diyos. Bisan sa pagpasalamat, wala tao bala na. Ang mga tao nga gikumport panahon sa kalisdanan, ang mga tao nga gibuligan sa Dios panahon sa kapimitan. Ano ang hambal? Nagapasalamat kag nagadayaw sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ito says, pinakatahom sa aton karon nga ari ta karon tungod kay kumbinsido ta nga gibuligan ta sa Dios sulod sa bulan sa Pebrero. Na kulang ang gitawag ya inadlaw sa Pebrero 28 lang. Muna pasalamat ko sa akong kaubdanan sa Pebrero nga way kami natao 29. Kay way kami birthday untani. Pero kulang ang inadlaw sa Pebrero. Pero
kulang bala ang pagsagod sa Dios sa aton? Hindi. Palakpakan na to ng Ginoo. Kulang bala pag-atipan sa Ginoo sa aton? Hindi. Kulang bala ang pag-supply sa Ginoo sa aton? Hindi. Muna way rason nga sa sining adlaw hindi ta magpasalamat sa Dios. Palakpakan na to ng Ginoo sa